pagod na akong sustentuhan ka. Sa mismong araw na napromote ako bilang direktor, tiningnan ako ng asawa ko na parang basura. Sumingit pa ang biyanan ko mula sa tabi. Hay, nako, ano bang nagawa mo simula nang mag-asawa kayo para maging ganyan kakapal ang muka? Maghiwalay na kayo ng yaman. Huwag mong gagalawin ang pera ng anak ko. Tahimik lang akong tumango. Inaasahan siguro ng asawa ko na iiyak ako o magmamakaawa. Isang tingin ng tagumpay ang makikita sa mukha niya na wala man lang kamalay-malay. Pero agad akong tumawag sa telepono. Chairman, pakitanggal po ng isang tao. Hindi alam ng asawa ko kung sino ba talaga ang bumubuhay kanino. Kinabukasan, nagsimulang gumuho ang mundo niya. Ano nga ba ang nangyari? Bago magsimula ang kwento, pindutin na ang subscribe at like button at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig para mapuno ng kaligayahan ang lugar na iyan. Enero ng 2024 sa isang conference room ng isang malaking franchise headquarters sa Makati City. Si Antonio Tonyo Reyes, 48 taong gulang, ay kinakabahan mula pa noong umaga. Dumating na sa wakas ang sandaling 20 taon niyang hinintay. Manager Antonio, ay mali, Direktor Antonio na pala ngayon, sabi ni President Cruz habang inaabot ang appointment paper at nakikipagkamay. Pinagpawisan ang palad ni Tonyo. Nanginginig niyang tinanggap ang papel at ilang beses na binasa ang titulong Director sa tabi ng kanyang pangalan. High school graduate lang siya. Pumasok siya bilang isang rank and file employee sa edad na 28 at sa loob ng 20 taon, maaga siyang pumapasok at umuuwi ng gabi na. Minaliit siya ng mga senior at naunahan ng mga kasamahang mas maganda ang pinag-aralan, pero nagtiis siya at nagsikap. Lahat ng paghihirap na iyon ay para sa araw na ito. Lahat to dahil sa galing ko, bulong ni Tonyo sa sarili. Mayabang ang kanyang paglakad papuntang banyo, dala ang appointment paper na malapit sa kanyang dibdib. Humarap siya sa salamin at pinagmasdan ang sarili. Malalalim na ang guhit sa kanyang noo, may mga puti na rin ang kanyang buhok. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas matalim pa kaysa noong 28 anyos siyang bagong empleyado. Isang high school graduate na naging direktor, unang beses daw sa kasaysayan ng kumpanya, sabi ni Tonyo sa kanyang refleksyon habang napapangiti. Sa ngiting iyon, mas nangingibabaw ang pagmamataas kaysa sa pagmamalaki, mas matindi ang kayabangan kaysa sa kagalakan. Kinagabihan, nagkaroon ng promotion party. Sa harap ng kanyang mga tauhan, walang tigil sa pag-inom si Tonyo. Bawat pagbati ng congratulations ay lalong nagpapatayo ng kanyang balikat. Sir, ang galing niyo po talaga. Paano po kayo umabot sa posisyon na yan? Tanong ng isang bagitong empleyado na may ningning sa mga mata. Lasing na sumagot si Tonyo. Paano? Dahil magaling ako. Wala akong backer, sariling sikap ko lang ang nagdala sa akin dito. Puno ng kayabangan ang mukha ni Tonyo habang sinasabi iyon. Lubos siyang naniniwala na isa siyang self-made hero. Pasado 11:00 ng gabi, natapos ang party. Palingalinga siyang sumakay ng taxi. Dumaan ang mga ilaw ng gabi sa Makati sa bintana, ngunit wala siyang nakikita. Puno ang kanyang isip ng bagong buhay niya bilang direktor simula bukas. Maghahating gabi na nang makarating siya sa kanilang kondominium sa BGC. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang mainit na ilaw at isang pamilyar na amoy. Amoy ng tinola. Lumingalinga si Tonyo sa sala. Lumabas mula sa kusina ang kanyang asawang si Isabel, 45 taong gulang. Bakas ang pagod sa mukha niya, ngunit sinikap niyang ngumiti para salubungin ang asawa. Nandito ka na pala. Congratulations sa promotion mo, Direktor. Mahina ngunit taos-puso ang boses ni Isabel. Gumising siya ng 4:00 ng madaling araw. Inihanda niya ang native na manok na binili niya sa palengke at pinakuluan ang sabaw gamit ang sikretong recipe na minana niya sa kanyang pamilya. Nilagyan niya ito ng luya, sayote at dahon ng sili at pinakuluan ng mahigit 5 oras. Ito ang paborito mong tinola, niluto ko para sayo.
Halika kain na. Inilagay ni Isabel ang mainit na palayok sa mesa. Mula sa umuusok na tinola, may malalim at mabangong amoy. Ang amoy na ito ay eksaktong katulad ng signature dish ng Gintong Manok Restaurant Incorporated. Sa katunayan, ang amoy mula sa kusinang ito ang orihinal. Ang produkto ng kumpanya ay isang kopya lamang. Ngunit walang kaalam-alam si Tonyo rito. Lasing na umupo si Tonyo sa mesa. Tiningnan niya ang palayok at sumimangot. Ito na naman, araw-araw na lang ba ganito? Puno ng inis ang boses ni Tonyo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Isabel. Espesyal na araw kasi ngayon. Kung espesyal na araw, di ba dapat may iba? Direktor na ako ngayon, direktor? Itinulak ni Tonyo ang palayok. Tumapon ang sabaw. Tahimik na pinunasan ni Isabel ang mesa. Bahala ka. Pagod na lang ako. Matutulog na ako. Tumayo si Tonyo at naglakad papuntang kwarto. Tahimik siyang pinanood ni Isabel. Saglit na nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit agad itong nawala. Sa sala, naiwan ang lumalamig na tinola. Dahan-dahang umupo si Isabel sa mesa. May bahagyang panginginig sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang pagkaing inihanda niya mula madaling araw. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, kumuha siya ng kutsara at humigop ng sabaw. 17 taon na silang kasal. Nakilala niya si Tonyo noong 28 siya at nagpakasal sila sa edad na 31. Nagtapos siya ng Business Administration sa isang premyadong universidad at naging Certified Public Accountant sa edad na 23. Ngunit tinalikuran niya ang lahat nang magpakasal sila para sa tagumpay ng kanyang asawa. Ang lolo ni Isabel ay founder ng isang sikat na restaurant. Ang kanyang ama naman ay naging executive chef sa isang 5-star hotel. Nasa kanya ang sikretong recipe na ipinamana sa 3 henerasyon. Gamit ang recipe na iyon, araw-araw siyang nagluluto ng sabaw para dalhin ng asawa niya sa opisina para makatulong sa menu development ng kumpanya. 17 taon itong nagpatuloy. Ang paglago ng Gintong Manok bilang isang malaking franchise na may 300 branches sa buong bansa ay dahil sa recipe ni Isabel. Ngunit ni minsan ay hindi ito naisip ni Tonyo. Ang sabaw na niluluto ng asawa niya ay isang bagay na inaasahan na niya at ang tagumpay ng kumpanya ay dahil lamang sa sarili niyang galing. Rinig ang hilik ni Tonyo mula sa kwarto. Tahimik na tumayo si Isabel at nagsimulang maghugas ng pinggan. Habang nakababad ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig, tinitingnan niya ang dilim sa labas. Kung ano ang mga pinaghirapan niya sa loob ng 17 taon at kung ano ang mangyayari sa hinaharap, wala pang nakakaalam. Ngunit isang bagay ang sigurado, nagsisimula pa lang ang kayabangan ni Tonyo. At ang kayabangang iyon ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ngunit ng gabing iyon, lasing sa tagumpay si Tonyo at nakangiti kahit sa kanyang panaginip. Hindi niya alam na unti-unti nang nagkakaroon ng lamat sa pundasyong kanyang kinatatayuan. Naging ibang tao si Tonyo matapos maging direktor. Makalipas ang 2 linggo, naging lantaran na ang kanyang kayabangan sa pananalita at kilos, lalo na ang pagtrato niya kay Isabel sa bahay. Isang gabi, habang nakahiga si Tonyo sa sofa, nagsalita siya, "Gutom na ako." Sumilip si Isabel mula sa kusina. "Sandali lang, ihahanda ko na." "Bakit ang bagal mo? Ano bang ginagawa mo buong araw dito sa bahay?" Puno ng inis ang boses ni Tonyo. Hindi sumagot si Isabel at tahimik na naghanda ng hapunan. Maayos na nakahain ang kanin sabaw at 4 na uri ng ulam, pero pagsubo pa lang ni Tonyo ay sumimangot na siya. "Ganito na naman, direktor na ako. Ayusin mo naman." "Ano po bang kulang?" "Hindi kulang ang problema, walang effort," sabi ni Tonyo habang nakatingin sa cellphone. Hindi niya pinansin ang atsara na si Isabel mismo ang gumawa o ang sabaw ng munggo na maaga niyang niluto. Sa isip ni Tonyo, may iba nang nagpapatibok sa puso niya. Si Chloe, isang bagong empleyado sa marketing team. Sa edad na 32, palagi siyang nakangiti at lumalapit kay Tonyo. "Sir, gusto niyo po ng kape Amerikano, di ba?" "Ah, sige, salamat."
Araw-araw dinadalhan ni Chloe ng kape si Tonyo. Sa mga meeting tumatango siya at humahanga sa bawat salita ni Tonyo. Unti-unting napapansin ni Tonyo si Chloe. Sa bahay isang asawang walang emosyon ang nadadatnan niya, pero sa opisina may isang batang babae na tumitingin sa kanya ng may paghanga. Marahil natural lang na mahulog ang loob ni Tonyo. Isang gabi, sinabi ni Tonyo kay Isabel, "Napag-isipan ko na. Maghiwalay tayo ng ari-arian." Natigilan si Isabel sa paghuhugas. Dahan-dahan siyang lumingon, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Bakit bigla naman? Hindi ito biglaan. Ang perang kinikita ko, ako ang magmamanage. Ikaw na rin sayo. Matigas ang boses ni Tonyo. Para siyang naguutos sa isang empleyado. Alam mo ba kung magkano na ang sahod ko? 300,000 piso kada buwan na? Pero dahil hawak mo ang ATM ko, nahihiya akong gumastos. Kailan kita pinigilan? Pakiramdam ko kasi. Basta ang pera ko, ako na ang bahala. Hindi kumibo si Isabel. Lumalim ang kanyang tingin, ngunit hindi ito napansin ni Tonyo. O ayaw niyang pansinin. Makalipas ang ilang araw, dumating ang biyenan niyang si Aling Lourdes. 75 taong gulang, mag-isa siyang nakatira sa probinsya. Nabalitaan niyang na-promote ang anak niya, kaya umakyat siya ng Maynila. "Anak ko, direktor, na sulit lahat ng paghihirap ko." Naluha pa si Aling Lourdes habang hawak ang kamay ng anak. Ngunit iba ang tingin niya sa manugang. "At ikaw, bakit ganyan ang itsura mo? Kung successful na ang asawa mo, dapat mag-ayos ka naman." Tahimik na kinuha ni Isabel ang mga gamit ng biyenan. "Naipagod po siguro kayo sa biyahe. Inayos ko na po ang kwarto nyo." "Anong kwarto? Bigyan mo muna ako ng pagkain. Gutom na ako." Umupo si Aling Lourdes sa sofa. Nang pumasok si Isabel sa kusina, bumulong siya sa anak. "Hoy, ano bang naitulong ng babaeng yan sa tagumpay mo para maging ganyan siya kakapal ang mukha?" "Wala, Nay. Galing ko lahat to." Tumango si Tonyo. Gusto niya ang naririnig niya. Simula nang dumating ang biyenan niya, lalong naging mahirap ang araw ni Isabel. Araw-araw reklamo ang naririnig niya mula kay Aling Lourdes. "Ano ba tong kanin ang lambot? Ang alat ng sabaw. Naglinis ka ba? Ang dumi." Kahit anong gawin ni Isabel, hindi niya makuha ang loob ng biyenan. At palaging nasa panig ng ina si Tonyo. Isang gabi habang kumakain silang tatlo, nagsalita si Aling Lourdes. "Tonyo, dagdagan mo naman ang allowance ko. Ang mahal na ng bilihin." "Sige po, Nay. Magkano po ba ang gusto nyo?" Agad na sumagot si Tonyo. Sa katunayan, sa 40,000 piso na pinapadala niya buwan-buwan, 30,000 ay galing sa perang minana ni Isabel. Ngunit hindi ito alam ni Tonyo. Akala niya galing lahat sa sahod niya. "Yung asawa mo anong ginagawa, tambay lang sa bahay?" sabi ni Aling Lourdes, itinuturo si Isabel. "Oo nga po, Nay. Ewan ko ba kay Isabel?" Nakisawsaw si Tonyo. Tahimik na kumakain si Isabel. Nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nag-asawa, hindi man lang magkaanak, tapos ganyan pa mag-alaga ng bahay. Tumango si Tonyo sa sinabi ng ina. Tila nakalimutan na niya na 17 taon na ang nakalipas, pareho nilang napagkasunduan na hindi magkakaanak. Nang gabing iyon, mag-isang nakatayo si Isabel sa beranda. Malamig ang hangin ng Enero. Mula sa sala, rinig ang tawanan ni Tonyo at Aling Lourdes. Isang inang nag-aalaga sa anak at isang anak na masaya sa ina. Walang lugar para sa manugang. Kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng kapatid niyang si David. Ngunit hindi siya tumawag. "Huwag muna ngayon." Kinabukasan, maagang umalis si Tonyo. "May party kami mamaya, baka gabihin ako." "Sige," mahinang sagot ni Isabel. Inayos ni Tonyo ang bago niyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin, may ngiti ng kasiyahan. Hindi niya inisip kung saan galing ang pambili nito. Nang magsara ang pinto, tumahimik ang bahay. Rinig ang tunog ng TV na binuksan ni Aling Lourdes. Tahimik na nagpunta si Isabel sa kusina at nagsimulang magluto ng sabaw. Mula pa 4:00 ng umaga, inihanda na niya ang mga sangkap. Isang ritual na ginagawa niya sa loob ng 17 taon. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito.
Habang tinitingnan ang kumukulong sabaw, iba na ang kislap sa kanyang mga mata. Hindi na kalungkutan, kundi determinasyon. Hindi na galit, kundi malamig na paghahanda. Nagsimula na ang lamat. Hindi ito alam ni Tonyo. Hindi niya alam na ang lupang kinatatayuan niya ay unti-unti nang bumibitak at ang lamat na iyon ay malapit nang lumamon sa lahat. Ngunit sa ngayon, abala pa rin siya sa paghanga sa kanyang matagumpay na imahe sa salamin. Isang gabi ng Pebrero, inabot ni Tonyo ang isang folder habang nakaupo sa sofa. Isang kasunduan para sa paghihiwalay ng ari-arian. Inaasahan niyang iiyak o magmamakaawa si Isabel. Marahil iyon ang gusto niyang makita. Pirmahan mo to, sabi ni Tonyo sa formal na tono. Sa tabi niya nakahalukip-kip si Aling Lourdes at masamang nakatingin sa manugang. Mabuti pa nga. Para malinaw, bakit ipagkakatiwala ang pera ng anak ko sa'yo? Kinuha ni Isabel ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang binasa ang bawat pahina. Sa isip ni Tonyo, tinatawanan niya ito. Hindi niya rin naman maiintindihan, yan puro legal terms. Ngunit si Isabel ay isang CPA. 5 taon siyang nagtrabaho bilang auditor sa isang malaking accounting firm. Madali lang sa kanya ang mga dokumentong iyon. Nakalimutan lang ni Tonyo. Sige, sabi ni Isabel, itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Ano? Napakurap si Tonyo, iba ito sa inaasahan niya. Gagawin ko ang gusto mo. Gusto mong maghiwalay tayo ng yaman, di ba sige? Kalmado ang pagkakasabi ni Isabel. Walang luha, walang galit. Para lang siyang nakikipag-usap tungkol sa panahon. Nabalisa si Tonyo. Ano, hindi ka lalaban? Ano pang ipaglalaban ko? Ito ang gusto mo, di ba? Inilapag ni Isabel ang mga papel sa mesa. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Rinig ang tunog ng tubig habang nagsisimula siyang maghugas. Napangisi si Aling Lourdes. Mukhang natakot. Dapat ganyan tinatakot. Tumango si Tonyo ngunit hindi niya maalis ang kaba. May mali. Imposibleng sumuko ng ganun kadali ang asawa niya pagkatapos ng 17 taon. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaba. Napalitan ito ng pakiramdam ng tagumpay. Panalo ako, isip niya. Ang pakiramdam na malaya na siyang gastusin ang sarili niyang pera. Sa wakas, malaya na. Bulong niya habang nakahiga at nakatingin sa kisame. Inaasahan niya ang bagong buhay na magsisimula bukas. Makikipag-date kay Chloe sa isang mamahaling restaurant, bibili ng bagong relo. Wala nang pipigil sa kanya. Samantala si Isabel ay nasa beranda may kausap sa telepono. Kuya, ako to. Rinig ang boses ni David sa kabilang linya. Isabel, napatawag ka? Anong problema? Kuya, pwede mo ba akong padalhan ng lipat bahay truck bukas ng umaga? Saglit na katahimikan. Tila naramdaman ni David ang isang bagay sa boses ng kapatid. Desidido ka na ba? Oo. Binigyan niya ba na ako ng property separation agreement kanina? Hindi ko na kaya. Hindi nanginginig ang boses ni Isabel. Sa halip matatag ito. Sige, papupuntahin ko sila maaga bukas. At yung mga papeles, yung recipe book ni Lolo at yung notarized document ni Papa, ihanda mo na lahat. Salamat, Kuya. Pagbaba ng telepono, nilibot ni Isabel ang tingin sa sala. 17 taon siyang tumira dito, ngunit walang panghihinayang. Sa halip, gumaan ang kanyang pakiramdam. Tahimik niyang binuksan ang aparador at inilabas ang kanyang mga damit isa-isa at inilagay sa maleta. Tahimik siyang nag-empake hanggang mag-umaga. Kinaumagahan. Huli nang nagising si Tonyo. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa sobrang saya. Paglabas niya sa sala, may napansin siyang kakaiba. Tahimik. Sobrang tahimik. Karaniwan maririnig niya ang tunog ng pagluluto mula sa kusina. Ang amoy ng sinaing mula sa rice cooker. Ngunit ngayon, walang tunog, walang amoy. Isabel. Sumilip si Tonyo sa kusina. Walang tao. Malamig ang kalan. Walang nakahain sa mesa. Ano to, hindi pagising.
Pumunta si Tonyo sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, wala rin si Isabel. Maayos na nakatupi ang kumot na parang walang natulog. Noon napansin ni Tonyo na may mali. Binuksan niya ang aparador. Wala na ang mga damit ni Isabel. Ang mga makeup sa vanity table, ang mga gamit sa drawer, lahat wala na. Malinis na parang walang nakatira. Anong nangyayari? Nanginginig ang boses ni Tonyo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya pabalik sa sala at lumingalinga. Nakita niya ang isang post-it note sa ref. Mga gamit ko lang ang kinuha ko. Pakitingnan na lang. 2 linya lang. Iyon ang huling paalam ng kanilang 17 taong pagsasama. Tulala si Tonyo habang tinitingnan ang note. Nanginginig ang kamay niya. Hindi maintindihan ng isip niya ang nangyayari. Tonyo, anong gulo yan? Lumabas si Aling Lourdes mula sa kwarto. Hindi makasagot si Tonyo. Inabot na lang niya ang note. Ano tumakas yung bruha? Sumama ang mukha ni Aling Lourdes. Mabuti naman, pabigat lang naman yun dito. Mas maganda nga yan. Tuwang-tuwa pa si Aling Lourdes. Ngunit hindi makangiti si Tonyo. Lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may mali. Pinilit pa rin ni Tonyo na kumalma. Tama, mabuti nga ito. Malaya na ako, sabi niya sa sarili. Walang magbabago kahit umalis ang asawa niya. Pupunta pa rin siya sa opisina magtatrabaho, kikita ng pera. Nagluto si Tonyo ng instant noodles at naghanda para pumasok. Habang inaayos ang kurbata sa harap ng salamin, muli niyang sinabi sa sarili, okay lang ang lahat. Ngunit mabigat ang kanyang mga paa paglabas ng pinto. Hindi pa alam ni Tonyo na hindi lang damit at gamit ang dinala ni Isabel. Kasama roon ang lahat ng sabaw at pampalasa sa ref, at ang sikretong nagtaguyod sa kanyang tagumpay sa loob ng 17 taon. At hindi magtatagal malalaman niya ito. Tapos na ang katahimikan bago ang bagyo. Ngayon, magsisimula na ang totoong bagyo. Kinabukasan matapos umalis si Isabel, pumasok si Tonyo sa trabaho na parang walang nangyari. Kahit na instant noodles lang ang almusal niya, hindi niya ito ininda. Kung walang asawa, pwedeng kumain sa labas. Kung may labahin, may laundry shop. Sa katunayan, gumaan pa nga ang pakiramdam niya. Sir, mukhang pagod po kayo, sabi ni Chloe habang inaabot ang kape, may pag-aalala sa muka. Ngumiti si Tonyo. Hindi okay lang, napuyat lang ako kagabi. Hindi niya sinabing umalis ang asawa niya. Hindi pa kailangan sa isip niya. Nang hapong iyon nagkaroon ng new menu tasting sa conference room. Titikman ang signature dish ng gintong manok, ang tinola, isang regular na event na ginagawa buwan-buwan. Bilang direktor si Tonyo ang nasa unahan. Inihain ng chef ang mainit na tinola. Umuusok pa ito. Kumuha si Tonyo ng kutsara at humigop ng sabaw. Biglang nagbago ang itsura niya. May iba. Parehong recipe ang ginamit pero wala na ang malalim na lasa. Nawala ang linamnam na nanunuot sa dila. Isang matabang at walang kabuhay-buhay na lasa ang naiwan. Parang iba ngayon, no? Sabi ng marketing director sa tabi niya. Isa-isang ibinaba ng ibang mga executive ang kanilang mga kutsara. Parang may kulang. Oo, naging mababaw ang lasa. Nagbulungan ang lahat. Pinilit ni Tonyo na maging kalmado. Baka hindi maganda ang mga sangkap natin ngayon. Papatingnan ko sa kusina. Pagkatapos ng meeting, bumaba agad si Tonyo sa kusina. Sinalubong siya ng nag-aalalang head chef. Sir, kahit ako nagtataka. 3 beses ko nang niluto ulit pero hindi ko makuha ang lasa. Sinunod ko naman po ang recipe. Sinunod mo ang recipe? Opo, sigurado po ako. Parehong sangkap. Parehong oras, parehong apoy. Pero wala, hindi makuha ang dating lasa. Lumingalinga si Tonyo sa kusina. Lahat ay nasa ayos, pero may kulang. Biglang may pumasok sa isip niya, si Isabel. Mula noong ikinasal sila 2 beses sa isang linggo, kung magluto si Isabel ng sabaw. Isang espesyal na sabaw na gawa sa buto ng manok at gulay. Dinadala ito ni Tonyo sa opisina at ibinibigay sa kusina at iyon ang ginagamit nilang base para sa tinola. Ngunit hindi niya alam kung gaano ito kahalaga.
Dahil asawa niya ang gumagawa, natural lang na tanggapin niya. Hindi niya naisip na iyon ang pinakasusi sa lasa ng gintong manok. Huwag naman sana. Nagmamadaling umalis si Tonyo sa opisina. Nag-drive siya pauwi. Doble ang tagal ng biyahe dahil sa traffic, pero kinakabahan niyang hinahampas ang manibela. Pagdating sa bahay, tumakbo siya papuntang kusina. Binuksan niya ang ref at natigilan siya. Walang laman. Ang mga lalagyan ng sabaw na laging pinupuno ni Isabel, lahat wala na. Ang mga espesyal na pampalasa sa freezer, ang recipe notebook sa isang sulok ng drawer, lahat nawala. Na parang hindi kailanman nagkaroon ng mga iyon. Hinalughog ni Tonyo ang buong kusina, ngunit wala siyang nakita. Naalala niya ang note ni Isabel, "Mga gamit ko lang ang kinuha ko." Tama siya. Ang problema, ang gamit niya ay higit pa sa inaakala ni Tonyo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tonyo. Ang sabaw ni Isabel ang recipe na minana niya. Parang narinig na niya iyon dati, pero binaliwala niya lang. Ganoon ba talaga kahalaga yun? Tanong niya sa sarili. Ngunit walang sagot. Kinabukasan dumating ang pinakamasamang balita. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga may-ari ng franchise. Walang tigil ang pagring ng cellphone ni Tonyo. Direktor, anong nangyayari? Mula kahapon reklamo. Nang reklamo ang mga customer na nag-iba raw ang lasa. Galit na sabi ng may-ari ng franchise sa Cebu. Easy lang po. Inaalam pa po namin. Anong inaalam? Sabi ng suki ko, hindi na raw siya babalik. 10 taon na siyang suki. Pagbaba ng tawag, may isa na namang tumawag mula sa Davao. Direktor, minumura na ako ng customer dito. Bakit ganito ang lasa? Hindi na ito ang dati. Walang tigil sa paghingi ng tawad si Tonyo. Ngunit hindi tumigil ang mga tawag. Mula sa buong Pilipinas, pare-pareho ang reklamo. Pagsapit ng tanghali, lalong lumala ang sitwasyon. Umabot sa 300 ang reklamo sa customer service sa loob ng isang araw. Nagkalat sa social media ang mga post na nag-iba na ang lasa ng gintong manok. Nagsimula na rin ang review bombing. Tinipon ni Tonyo ang mga executive. Ano bang problema? Sigaw ni President Cruz. Pareho po ang recipe, pareho ang sangkap. Pero iba po talaga ang lasa. Sabi ng head chef. Paano mangyayaring pareho pero iba ang lasa? Napunta ang tingin ni President Cruz kay Tonyo. Director Reyes, ikaw ang bahala sa quality control, di ba may binago ba? Napakagatlabi si Tonyo. Nag-aalangan siyang sabihin ang totoo. Che-check ko po ulit. Iyon lang ang nasabi niya. Pagkatapos ng meeting, napaupo si Tonyo sa kanyang upuan. Gulong-gulo ang isip niya. Lahat ng bagay na binaliwala niya sa loob ng 17 taon ay isa-isang gumuho. Ang sabaw na niluluto ni Isabel, ang mga pampalasa, ang recipe notebook. Ngayong wala na ang lahat. Doon niya lang nakita ang halaga ng mga ito. Gabi na nang umuwi si Tonyo sa isang bahay na may walang lamang ref. Mula sa likod, nagrereklamo ang ina niya. Kailan ba tayo kakain? Puro na lang tayo instant noodles simula nang umalis yung babaeng yun. Nay, hindi po yan ang problema ngayon. Anong hindi? Porket nawala ang isang babae, hindi na makakain. Hindi naiintindihan ni Aling Lourdes ang sitwasyon. Hindi sumagot si Tonyo. Kinuha niya ang cellphone at hinanap ang numero ni Isabel. Natigilan ang daliri niya sa call button. Tatawagan ba niya? Anong sasabihin niya? Pabalikin siya o hingin ang recipe? Ngunit hindi niya magawang tumawag dahil sa pride. Siya na nambaliwala sa asawa niya ngayon ay hihingi ng tulong, imposible. Ibinaba niya ang cellphone. Okay lang to. Kaya ko to kahit walang recipe. Sabi niya sa sarili, ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Nang gabing iyon, unang beses nakaramdam ng takot si Tonyo. Ang takot na maaaring gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit ayaw niya itong aminin. Hindi pa sa ngayon. Lumipas ang 1 linggo mula nang umalis si Isabel. Lalong lumala ang sitwasyon sa kumpanya. Sunod-sunod ang pag-atras ng mga franchise at nawala na ang tiwala ng mga natira. Araw-araw, puro mura ang inaabot ni Tonyo. Ngunit may mas malaki pa siyang problema.
Sabado ng umaga, may nag-doorbell. Pagbukas ni Tonyo ng pinto, nakita niya ang may-ari ng condominium. Direktor Reyes, pwede ba tayong mag-usap sandali? Seryoso ang mukha nito. Pumasok sila sa sala. Kailan niyo po babayaran ang renta para sa buwang ito? 100,000 piso po. Napakurap si Tonyo. 100,000. Akala ko po 50,000 lang. Napangisi ang may-ari. Direktor, hindi niyo po ba alam na 100,000 talaga ang renta dito? Yung kalahati, si Ma'am Isabel po ang laging nagbabayad. Parang nabingi si Tonyo. Si Ma'am. Opo, tuwing unang araw ng buwan may automatic transfer na 50,000 mula sa account ni Ma'am. 50,000 galing sa inyo, 50,000 galing sa kanya. Ganyan po sa loob ng 17 taon. Nanghina ang mga tuhod ni Tonyo. Napakapit siya sa sofa. Pero ngayong buwan, hindi po pumasok yung bayad ni Ma'am kaya ako naparito. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng may-ari. Hindi siya makapagsalita. 17 taon niyang akala na 50,000 lang ang renta pero kalahati pala ay binabayaran ng asawa niya. Pag-alis ng may-ari, napaupo si Tonyo sa sahig. Hindi lang renta. Naalala niya ang allowance ng ina, ang car loan, ang insurance. Galing ba talaga lahat sa sahod niya? Binuksan niya ang kanyang banking app at tiningnan ang mga nakaraang transaction. At namutla siya. Ang 40,000 piso na allowance ni Aling Lourdes, 10,000 lang pala ang galing sa kanya. Ang natitirang 30,000 ay direktang ipinapadala ni Isabel sa biyenan. Ano to? Tulala si Tonyo. Gumuho ang mundong alam niya. Lumabas ang ina niya mula sa kwarto. Bakit ganyan ka, nasaan na ang pagkain? Tiningnan ni Tonyo ang ina. Nay, magkano po ba talaga ang allowance na binibigay ko? Ano ka ba, 40,000? Alam na niyo po ba na 30,000 doon ay galing kay Isabel? Saglit na natigilan si Aling Lourdes pero agad bumalik sa dati. O ano ngayon, natural lang na magbigay ang asawa mo sa biyenan niya. Natulala si Tonyo. Alam pala ng ina niya. Alam niya pero minaliit pa rin niya si Isabel. Anak, wag mo nang palakihin yan. Sa mag-asawa walang akin sayo. Walang pakialam na sabi ni Aling Lourdes. Isang malaking dagok ang naghihintay kay Tonyo sa opisina noong Lunes. Nagtipon ang mga kinatawan ng mga franchise. Galit na galit sila. Director, ano ba damdo to? Mahigit 1 linggo nang nag-iba ang lasa, nauubos na ang mga customer namin, sigaw ng isa. Bumabagsak ang benta namin. Dagdag ng isa pa. Kung hindi nyo ito aayusin, ititigil na namin ang kontrata. Yumuko si Tonyo at humingi ng tawad ngunit hindi sila tumigil. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si President Cruz galit na galit. Anong gulo to? Pagkatapos pakinggan ang mga reklamo, tiningnan niya si Tonyo, Direktor Reyes sa opisina ko. Sa loob ng opisina, tinanong siya ni President Cruz. Magsabi ka ng totoo. Anong tinatago mo? Yumuko si Tonyo. Hindi na niya kayang magsinungaling. Umalis po ang asawa ko. At yung recipe ng tinola, minana niya po iyon sa pamilya niya. Sumama ang muka ni President Cruz. Ano ibig sabihin ang lasa ng gintong manok ay dahil sa asawa mo? Tumango si Tonyo. Sa loob po ng 17 taon, siya ang gumagawa ng sabaw. Hindi ko po alam na ganoon iyon kahalaga. Sinasabi mo sa akin na sa loob ng 17 taon, nasa asawa mo ang sikreto ng kumpanya at ngayon mo lang nalaman. Sorry po. Sorry, tingin mo sapat na yan. Mahigit 50 franchises na ang gustong umalis. Paano mo to aayusin? Hindi makasagot si Tonyo. Nang gabing iyon, umuwi siya sa isang walang lamang bahay. Napaupo siya sa sofa. Ang renta, ang allowance ng ina, ang sikreto ng kumpanya, lahat ng katotohanan ay sabay-sabay na lumabas. Anong ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Akala niya lahat ay dahil sa galing niya. Ngunit sa likod pala ng lahat ang pera at recipe ni Isabel ang sumusuporta sa kanya. At binaliwala niya ito. O nagbulag-bulagan. Hoy, ano, nagutom na ako. Reklamo ng ina. Nay, wala po akong ganang kumain. Ano na namang problema? Ganyan ka ba talaga kahina? Na wala lang ang isang babae, ganyan ka na. Tumusok sa puso niya ang mga salitang iyon. Ngunit hindi siya sumagot.
Alam niyang wala siyang karapatan. Muli niyang tiningnan ang numero ni Isabel sa cellphone. Tatawag ba siya, hihingi ng tawad, ngunit hindi niya magawa. Hindi na dahil sa pride, kundi dahil hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Gumuho na ang lahat. At ngayon niya lang nalaman ang kastilyong itinayo niya ay gawa sa buhangin. At ang pundasyon nito mulat sa pool ay si Isabel. Marso, lalong lumala ang sitwasyon sa kumpanya. Ngunit may isang taong nagbibigay ng aliw kay Tonyo, si Chloe. Sir, mukha po kayong stress na stress, sabi nito habang inaabot ang kape. Ngumiti si Tonyo. Ang init ng pagtrato ni Chloe ay tila isang balsamo sa kanyang mga sugat. Isang araw inaya siya ni Chloe na kumain sa labas. Sir, alam ko po isang magandang restaurant para ma-relax naman po kayo. Pumayag si Tonyo. Sa isang mamahaling Italian restaurant sa BGC, pansamantala niyang nakalimutan ang mga problema. Sir, ang galing nga niyo po talaga. Isang high school graduate pero umabot sa ganyan. Puri ni Chloe. Muling sumigla ang loob ni Tonyo. Oras na para magbayad. Mayabang niyang inilabas ang kanyang black credit card. Sir, sorry po, decline po ang card. Sabi ng waiter, ano ulitin mo? Ngunit pareho pa rin ang resulta. Ibinigay niya ang iba pa niyang card, ngunit lahat ay declined. Ako na po, sir, sabi ni Chloe. Hiyang-hiya si Tonyo. Pag-uwi, tumawag siya sa credit card company. Sir, yung card niyo po ay supplementary lang. Kinansela po ni Ma'am Isabel Santos ang primary card holder kaya po na-deactivate. Noon niya lang nalaman, pati ang credit card na ipinagmamalaki niya ay pag-aari pala ni Isabel. Samantala si Chloe ay may lihim na motibo. Isa siyang corporate spy mula sa isang kalabang kumpanya. Ang misyon niya ay kunin ang recipe ngunit dahil nawala ito ang bagong utos sa kanya ay guluhin ang gintong manok mula sa loob. Sir, may alam po akong magandang investment. Mabilis ang tubo, alok ni Chloe. Pero kailangan ng malaking pera. Wala akong pera, sabi ni Tonyo. Kaya nga po. Paano kung gamitin natin pansamantala ang pondo ng kumpanya, ibabalik din naman agad? Nag-atubili si Tonyo. Isa itong krimen. Ngunit ng gabing iyon, tinawagan siya ng ina. Kailan mo ibibigay ang allowance ko? Kung wala kang pera, wala kang silbi. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya. Kinabukasan, kinausap niya si Chloe. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa investment na yan. Isang linggo ang lumipas, nanginginig ang kamay ni Tonyo habang nakatingin sa isang peking purchase order. Ang sobrang bayad ay mapupunta sa personal account niya. Okay lang yan, sir. Walang makakaalam, bulong ni Chloe. At pinirmahan niya ito. Ang tunog ng pagtatak ng selyo ay parang tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit simula ng gabing iyon, binangungot na siya gabi-gabi. Alam niyang tumawid siya sa isang linyang hindi na niya mababalikan. Abril. Nagsampa si Tonyo ng divorce case laban kay Isabel. Naubos na ang perang nakuha niya sa kumpanya. Ang plano niya, ayon sa abogado, ay habulin ang halaga ng recipe sa property division. Dahil sa recipe na yan, kumita ng malaki ang kumpanya. Naniwala siyang mananalo siya. Hunyo, unang pagdinig. Pumasok si Tonyo sa korte ng mayabang. Ngunit natigilan siya nang makita si Isabel. Iba na siya. Nakasuot ng business suit, may kislap ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. At sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si Attorney David Santos, ang kanyang kapatid. Ang recipe na yan ay premarital property, sabi ni David. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang luma at sulat kamay na recipe book ng kanilang lolo, isang expert certification, isang notarized document ng pagmamana na pinirmahan bago pa sila ikasal, at isang business secret registration sa Intellectual Property Office. Natulala si Tonyo. At kami naman ang may hahabulin sa kanya, sabi ni David. Una, ang unjust enrichment. Sa loob ng 17 taon, ginamit niya ang recipe ng walang pahintulot at nakinabang sa pamamagitan ng promotion at bonus. Humingi si David ng kabayaran para rito.
Pangalawa, ang financial support. Ipinakita niya ang bank records ng lahat ng binayad ni Isabel para sa renta allowance ng biyenan at iba pang gastusin na umabot sa mahigit 7 milyong piso sa loob ng 17 taon. Gumuho ang mundo ni Tonyo. Pagkatapos ng hearing, sinabi ng abogado niya, "Wala tayong panalo rito. Mas mabuti pang makipag-areglo." Sa hallway, nagkasalubong sila ni Isabel. Tiningnan siya nito, ngunit walang emosyon, parang isang estranghero. "Mag-ingat ka," sabi ni Isabel at naglakad palayo. Doon niya nalaman lahat ng akala niyang sa kanya ay hindi pala sa kanya. Hulyo. Isang umaga pagdating ni Tonyo sa opisina, may mga external auditor. Tinawag siya ni President Cruz. Sa loob ng opisina, nandoon ang audit team. "May anonymous tip kaming natanggap tungkol sa financial fraud." Namutla si Tonyo. "Mr. Reyes, may 5 milyong pisong discrepancy kaming nakita na pumasok sa personal account nyo." Hindi siya makapagsalita. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel, may dalang laptop at umupo kasama ng mga auditor. "Bakit? Bakit ka nandito?" Nanginginig na tanong ni Tonyo. "Si Miss Santos ay isang CPA mula sa aming firm. Siya ang in charge sa data analysis ng audit na ito." Sagot ng head auditor. Hindi makapaniwala si Tonyo. Paanong pinaliwanag na pinanatiling aktibo ni Isabel ang kanyang lisensya at nag-aral sa loob ng 17 taon. Pagkaalis niya sa bahay, bumalik siya sa dati niyang accounting firm. Si Tonyo ang una niyang kaso. Itinuro ni Tonyo si Chloe. "Siya ang nag-utos sa akin." Si Miss Chloe ay nag-resign na noong 1 buwan. Nasa kalaban na nating kumpanya. At may iniwan siyang recording na sinasabing inutusan mo lang siya. Ipinakita ang CCTV footage kung saan si Tonyo ang pumipirma at mga chat logs na nagpapatunay na siya ang nag-uutos. "Mr. Reyes," sabi ni President Cruz, "tanggal ka na. Ibalik mo ang 4.5 milyon, kundi idedemanda ka namin." Napaluhod si Tonyo. Habang palabas, tinawag niya si Isabel. "Isabel, tulungan mo ako." Tumingin ito sa kanya malamig. "Nandito po ako bilang isang professional. Hindi po ako nakikipag-usap sa personal na bagay." Paglabas niya sa opisina, tumawag ang ina. "Kailan ang allowance ko?" "Nay, tinanggal po ako." "Ano, paano na ako? Walang silbi." At ibinaba ang telepono. Umiyak si Tonyo sa hallway. Nawala ang lahat. Agosto, para maiwasan ang kaso, ibinenta ni Tonyo ang lahat. Ang mamahaling relo, ang laptop, ang golf clubs, lahat ng simbolo ng kanyang tagumpay. Ibinenta niya rin ang kanyang cellphone at bumili ng mumurahing unit. Setyembre, nabayaran niya ang utang ngunit wala nang natira sa kanya. Pinalayas siya sa condominium. Ang natitira niyang pera ay hindi sapat para sa deposito ng isang apartment. Napunta siya sa isang boarding house sa isang masikip na lugar sa Quezon City. Isang maliit na kwarto, sapat lang para sa isang kama. Doon umiyak siya. Mula direktor sa BGC, ngayon ay nasa isang boarding house. Oktubre. Tinawagan siya ng ina, hindi para kumustahin, kundi para sabihing sa kapatid na lang niya siya titira dahil wala na siyang pakinabang. Pinutol na nito ang ugnayan sa kanya. Tinawagan niya ang mga dati niyang katrabaho, ngunit lahat sila ay umiwas. Nobyembre. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang delivery rider. Sa unang araw, umuulan. "Keep the change," sabi ng isang customer, iniwan sa kanya ang ilang barya. Disyembre. 1 taon na ang nakalipas mula nang ma-promote siya. Ngayon, isa na siyang delivery rider nakatira sa isang boarding house. "Bakit ako nagkaganito?" tanong niya sa sarili. Dahil sa kayabangan. Dahil binaliwala niya ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. "Sorry, Isabel," bulong niya sa hangin. Ngunit huli na ang lahat. 5 taon ang lumipas. 2029. Si Tonyo, 53 na, ay isa pa ring delivery rider. Nasanay na siya. Isang hapon ng Oktubre, nakatanggap siya ng isang catering delivery sa Greenbelt, Makati. Pagdating niya, may isang malaking event. Nakita niya ang isang tarpaulin. "Congratulations on the grand opening of Tinolang Pamana ni Isabel. Ika-50 branch." Nanigas siya.
Ang maliit na franchise na iyon ay naging isang higante sa industriya. Imposible, sabi niya sa sarili. Pumasok siya sa loob. Magarbong selebrasyon. Sa isang malaking litrato sa pader, nakita niya ang nakangiting mukha ni Isabel. Matagumpay kumpiyansa at masaya. Sa ilalim nakasulat, Founder at CEO Isabel Santos. Biglang may dumating. Si Isabel kasama ang isang lalaki ang bago niyang partner. Mas maganda, mas masaya. Nakita niya si Tonyo. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakilala siya ni Isabel. Ngunit sa mga mata nito, walang galit, walang lungkot, walang awa. Walang anuman, isang tingin ng ganap na kawalan ng pakialam. Kumuha si Isabel ng 100 piso mula sa kanyang wallet at iniabot kay Tonyo. Salamat po sa paghatid. Sa inyo na po ang sukli. Ang boses niya ay magalang tulad ng pagtrato sa isang estranghero. Isabel, bulong ni Tonyo. Ngunit tumalikod na ito at umakyat sa entablado para magbigay ng talumpati. Noon niya nalaman. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi galit o paghihiganti, kundi ang maging isang estranghero sa taong minsan mong sinaktan. Para kay Isabel, wala na siyang halaga kahit pa para kamuhian. Burado na siya sa buhay nito. Umalis si Tonyo nanginginig. Sa labas narinig niya ang palakpakan at masayang musika. Sumakay siya sa kanyang motor at umalis. Sa kanyang rearview mirror, paliit ng paliit ang imahe ng selebrasyon ng bagong buhay ni Isabel. Siya lang ang naiwan sa nakaraan. Tumigil siya sa isang tulay at tumingin sa ilog. Naalala niya ang kanyang sarili 5 taon na ang nakalipas mayabang puno ng pagmamataas. Ngayon, isa na lang siyang matandang delivery rider habang buhay na bilanggo ng kanyang pagsisisi. Sorry, Isabel. Muli niyang bulong, ngunit walang nakarinig. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang bagong delivery order. Pinindot niya ang accept. At muli siyang umalis dala-dala ang isang pagsisising hindi na kailanman magwawakas. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit maliit na marka sa iyong puso, maaari kang bumalik dito paminsan-minsan kung may pagkakataon mag-iwan ng isang mainit na salita para sa bida ng kwento. Ang kabaitang iyon ay maaaring maging dahilan para may isang taong kayanin ang bukas. Taos-puso naming sinusuportahan ang iyong ngayon at bukas. Maraming salamat sa pakikinig.